What's up guys? This is Koro. Welcome to my channel. Nag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Hello guys, what's up? Welcome back dito sa ating channel. Koro NFT nga pala, and for today yung pag-uusapan natin is all about play to earn. So ang pangalan ng project na to is Tiny Swords. So as you can see, ito yung kanilang user interface, pero syempre bago kayo makapunta dito is kukonect nyo muna yung mismong wallet nyo. If ever hindi pa kayo nakakonect, ganito yung unang bubungad sa inyo. As you can see, nandito yung kanilang homepage, documents or yung kanilang white paper, Twitter, Discord, Telegram, and syempre yung connect wallet na button. Kaya napaalala ko sa ibang mga play to earn na aking nire-review, gumamit kayo ng mga burner wallet and huwag kayong gumamit ng inyong main wallet kapag naglalaro kayo ng mga play to earn para safe yung funds nyo if ever ma-compromise yung wallet nyo sa mga play to earn na sinasalihan natin. So to start, ito yung kanilang mismong user interface. As you can see, meron akong king, and then meron akong storage, and then meron akong iba't ibang tower. As you can see, meron pa lang akong dalawang tower right now, and as you can see, pwede ka mag-alat dito ng around 6 towers if I'm not mistaken. As you can see, tower 1, tower 2, tower 3, tower 4, tower 5, and then tower 6. So ang tower natin is pwede natin siyang level. As you can see, yung tower 1 ko is level 2, and then yung tower 2 ko is level 2 rin. So habang tumataas yung level ng ating tower is tumataas yung ating matic na na-farm or na-generate every day. So para mas maintindihan natin, head over tayo sa kanilang white paper. So to start, di-discuss natin is yung kanilang storage. Pero bago yun, ang kailangan mga pala dito is minimum deposit na 20 matic. So after depositing 20 matic, meron ka makukuhang free storage which is yung tiny storage na merong capacity na 15 gold, na merong capacity na 15 matic or 15 gold. So meaning nun, kapag na-farm tayo everyday and then ipapasa natin yun sa king, and then yung king is ipaprocess niya yun papunta dito sa ating storage. Ang capacity lang ng ating storage na umpisa is 15 gold. If ever gusto mo siyang i-level up, pwede mo siyang gamitan ng ating matic which is 30 gold, yung level 2 which is small, pero hindi ko siya nire-recommend kasi as much as possible magtitipi tayo dito kapag meron na tayo nakuhang matic or gold. So next is yung ating soldier. As you can see, ito yung mismong main source of income natin or ito yung nagpa-farm ng ating matic. So pag nag-invest ka ng 20 matic, bukod sa may kasama kang storage, meron ka ring tower na level 1. So yung tower mo na level 1 na isang peraso is kaya niya mag-generate ng 0.75 matic per day. And if ever gusto mong level up yung mismong tower mo, pwede kang gumamit ng matic and then pwede tumaas yung mismong generate mo per day na matic. Pero yun nga, mas mataas yung investment kasi accumulative to. As you can see, if ever meron kang tower na level 1 which is nag-invest ka ng 20 matic, if ever upgrade mo siya, kailangan mo gumastos ng 30 matic, and then if upgrade mo siya up to level 3, kailangan mo magdagdag ulit ng 40 matic. So next naman is yung ating king. As you can see, ito yung king. So nag-level up din siya and then meron tayong free na king kapag sumali tayo dito with minimum investment na 20 matic. So for example, yung soldier natin is nakapag-farm siya ng 2 matic per day. Pwede mo siyang ipasa dito sa king mo, tapos everyday kayang mag-transfer ng king mo ng 2 matic din per day. So by the end of 2 days, yung 2 matic mo is matatransfer na sa iyong storage. Pero sa akin, dahil 2 yung level 2 tower ko, kaya ko mag-generate ng 4 matic per day. Pero ang kaya lang i-process ng aking king is 2 matic per day. So nagkakaroon tayo ng parang bottleneck dito, and iniisip ko pa guys if ever worth it ba mag-upgrade dito para maging 9 gold or 9 matic ako per day para pwede akong mag-process ng 4 matic per day which is yung farm ko nga. So going back, ito yung ating assets. As you can see, wala pa tayo ibang mga towers, and then syempre palamuti lang iba dito kagaya nitong mga knight dito and then yung archers. As you can see, clicking dito sa ating tower 1, kaya niya mag-generate ng 2 matic per day, and then tower 2 natin is 2 matic din per day. So all in all, after a day, meron akong 4 matic. Pero yung 4 matic na yun is kailangan ko pang ipasa sa ating king which is kaya niya mag-process lang ng 2 matic lang per day. So meaning at the end of the day, after ko extract yun and then ipasa kay king, the second day may iwan akong 2 matic dito kasi hindi niya kaya i-process yun. So sa third day ko pa makuha yung ating 4 matic talaga and then ipapasa ko sa ating storage. Pero yun nga, gaya ng sabi ko, hindi ko pa sure kung mag-upgrade pa ako right now. And by the way guys, dito rin kay king, dito mo rin makikita yung mismong extracted mo. As you can see, meron ako na extract na 3.78 matic. So pwede ko siyang send dito kay king para mapakita ko sa inyo. So click natin itong send matic to king, and then after natin click yun, may babayaran tayong konting gas fee lang in matic. So make sure na meron kayong matic token sa inyong Tamask wallet. So guys, after na maglo-load lang yun and then refresh nyo kasi medyo nagbabag yung kanilang UI or user interface. As you can see, pag refresh ko, nawala yung extracted ko dito, and then yung balance ko ay sapunta na dito kay king. So gaya ng sabi ko, ipaprocess yan ni king. So as you can see, wala pa siya napaprocess kasi nga kakapasa ko lang ng matic sa kanya. So 2 matic per day lang yung kaya nyong i-process, and then after nun, tsaka lang natin siyang pwedeng ipasa sa ating storage
which is may capacity lang na 15 matic. And by the way guys, after yan, kapag nandito na siya sa inyong storage, pwede mo siyang pasa sa storage papunta sa iyong wallet. So, gusto ko bigyan ng overview kung magkano investment dito ng aking account. So entry fee natin is 20 matic. So comes with this, meron tayong storage na free, and then meron tayong isang tower na free. So ang level 2 natin is 30 matic na lang kailangan natin. And then syempre nag-add ako ng isa pang tower. So kailangan ko mag-invest ulit ng 20 matic. Tapos upgrade ko siya to level 2, so 50 matic. So sa ating entry fee, meron din to kasamang king na level 1. So all in all, ang nagastos natin dito is around 100 matic lang. So right now, ang 100 matic is around $72. Pero guys, ang computation ko dito ng ROI is based lang doon sa mismong matic natin. So yung kaya kong generate per day is 4 matic, and then total investment natin is 100 matic. So ang ROI natin is around 25 days. So syempre magfa-fluctuate yan if i-base nyo sa mismong US dollars na value. Pero yun nga guys, ang sabi ko, yung computation ko na to is based sa mismong matic lang. So going back dito sa kanilang white paper, meron silang tinatawag na airdrop. So hindi ko sure or hindi ko masyado naiintindihan yung mismong airdrop mechanics nila, pero as you can see, meron ka daw chance na makuha ng airdrop kapag hinold mo yung mismong matic mo or gold sa in-game. So magkakaroon daw sila ng token pre-sale, which is yung kanilang token na TS or Tiny Swords. Then may nakalagay dito na may bonus kang 50 TS tokens kapag umattack ka sa other kingdoms. So yung attack sa other kingdoms is I think hindi pa siya nare-release, which is itong kanilang PvP system. And then guys, paalala ko lang, si Tiny Swords ay high risk na project. So considered ko siya as high risk project kasi as you can see, may mga tao dito sa Telegram na talagang nakikita nila or nire-research nila saan ba galing si Tiny Swords. So meron sila nakitang video around 2023 pa to, and then yung mismong project na Tiny Swords na to sa BSC or BSC chain is tumagal lang ng around mga 30 days. Pero in defense naman ng kanilang team, sinabi nila dito na yung mismong assets nila in-game kasama yung mismong Tiny Swords na pangalan, and then yung mismong logo nila is binili lang nila online. So sinasabi nila na hindi sila associated sa mismong Tiny Swords sa BSC noong 2023. Pero ganun pa man, hindi natin sure kung sino yung nagsasabi ng totoo. If ever totoo in defense ng mismong team nila, mas maganda pa rin na mag-take tayo ng precautions and maging safe tayo dito sa ating mga investments. Make sure nyo guys na in-invest nyo dito sa mga play to earn is talagang extra money nyo na lang, and consider nyo lang talaga na talagang pinapamigay nyo, and wag nyo nga asahan na babalikan nyo to or magkakaroon kayo ng ROI agad-agad. Uulitin ko, ang invest nyo lang sa mga play to earn is yung extra money nyo lang talaga. So I think yun lang muna guys para dito kay Tiny Swords, and isa to sa mga play to earn na nilalaro ko right now. So 4 na sila, and yun nga, consider ko na high risk project to, and babalitaan ko na lang kayo if ever makaka-withdraw ako dito or tatagal tong si Tiny Swords kagaya ng tatlong nilalaro kong play to earn na si Crypto Delivery, Ancient Miner at si Panic Ape. Okay guys, make sure na subscribe kayo sa ating YouTube channel, and mag-follow na rin kayo sa ating TikTok and Facebook kasi nag-update ako doon from time to time. Yun lang guys, and see you sa ating next video.